sinasabi niyo po, naniniwala kayo, kaya minamadali ng mayorya ang pagbabago ng rules, electronic voting para sakaling makulong ang ilang majority senators ay makaboto pa rin sila kahit wala sila sa loob ng Senado. Kasi sa ngayon, si Bato lang yun. Pero halimbawa, may tatlong iba pa, pwede silang bumoto kahit na saan sila. Kung nakadetain man, nagtatago man, kung saan-saan man. Yun ang sinasabi niyo, sir. Tama po yan. At kung sila po'y makaboto, yung mga ruling ng presiding officer doon sa impeachment court, kahit wala pong mayorya na susuporta kung nakakulong yung ilang senador dahilan po sa warrant of arrest ng sandigan or dahilan po nagtatago or dahilan po implementation ng ICC warrant. For whatever reason, kung wala pong 13 na magsusuporta ng ruling ng Senate President, hindi po matutuloy. At binibigay kong halimbawa yung bank record ni Vice President Sara Duterte, humingi ng subpoena ang prosecution na ilabas yung mga bank records. Ito po'y hindi papayagan ng presiding officer, presumably hindi papayagan. At ang ruling ng presiding officer, the Senate President, i-appeal po yan sa buong Senado. Kung hindi makaboto si Bato et al., wala pong majority boto na mag-affirm nung ruling ng presidente ng Senado. And therefore, pwede pong mabuo ang subpoena on bank records. Very crucial po ito. Kaya po pinagmamadali. Ngunit sa aming kasaysayan, Karen, hindi po ginagawa ito ganitong klaseng patakaran. Ito pong tyranny of the majority ay wala po sa bokabularyo ng mga Senado yan. Kailangan nagdedebate kami anumang issue, and it is with reason and consensus that we come up to a ruling or an arrangement in the Senate. Okay, so let's talk about first the rules itself, one by one. Has it always been a rule in the Senate that when a senator votes, he has to be present? Because their argument is electronic voting has happened or has been allowed before during COVID. Mismong si Senator Sherwin Gatchalian, sinabi po yan. So is it strict? Is it stated in the rules of the Senate that you have to be present to vote? Well, yeah, it has. Tama po yan. Noong COVID, pinayagan po yan. O kung mayroong palawang COVID, siguro naman hindi mag-object ang minority na dapat mag-electronic voting. Ngunit, yun pong COVID ay extraordinary circumstance. Wala naman pong COVID araw-araw. Ngunit, ang rational at ang rason sa Senado, ang sinasabi, dapat present. Otherwise, Karen, there can be a lot of consequences. Halimbawa po, lahat po na senador na sa labas, maliban lamang sa Pangulo ng Senado. Ibig sabihin, pwede mag-session ng Senado, ang katapat ng Senate President, puro laptop, bubuto, at magkakaroon ng debate. Okay, and balikan natin ang kasaysayan para patas. Si Senator Laila De Lima po, nung siya ay nakulong, she was detained for 6 years. Pinayagan po ba siya ng Senado noon na bumoto kahit siya ay nakakulong? Kahit po anong klaseng boto, hindi siya pinayagan. Hindi pinayagan. Hindi ba lang siya pinayagan na mag-participate sa committee hearing? So isa yon, di ba? Isa yon. Si Senator Antonio... Just before we lose that point, kung hindi po kinonsider kung talagang makukulong ang or masampahan ng kaso, let's say si Jingo Estrada, let's say si Joel Villanueva, nasa custodian po, nasa custodian sa custody sila ng sandigan. Kailangan po ang permiso ng custodian para po makaparticipate sila at bumoto. So this is
dapat po naman pag-isipan yan na yan ay hindi dapat gawin dahil may mga hindi naman ma-achieve ang kanilang purpose. Pangalawa pa, sa akin po, dapat dito mag-intervene ang Korte Suprema. Yeah. Because the dahilan po yung paglabag sa reglamento ay talagang nakakahiya. Bakit po? Oo. Dahil Senator, one more. I don't need to interrupt. Si Senator Antonio Trillanes, nung siya po ay inaresto at na-detain, pinayagan po ba siyang bumoto? Kasi senator po siya noon. hindi siya pinayagan. Hindi rin pinayagan. Okay, former Senate President Juan Ponce Enrile, nung naglabas ang Sandigan Bayan ng warrant, 'di ba? Siya po ay voluntarily he surrendered. Nung wala po siya sa Senado noon. So was he allowed to vote? No, I do not recall an opportunity, but certainly he was, because Ponce really is a stickler to the rules. Kung ano po yung reglamento, yan po ang susundin niya. Hindi po niya, wala po sa kanya yung tyranny of the majority in the Senate. Talagang sumusunod siya sa tradisyon ng Senado. So, kaya ang gusto ng mayorya, which was the proposal of Senator Rodante Marcoleta, was to amend that particular rule. Ngayon, nung May 11, he's already brought to the floor that proposal, and it was supposedly referred to the Committee on Rules. So yun yung una. Ito gusto ko, Senator, maintindihan ng lahat ng Pilipinong nanonood. So yun yung una. Ang sinasabi ngayon is, ng mayorya is to take up that motion on the floor. Hindi yun bagong motion. Sinasabi ng minorya, nag-start na ang proseso, hindi pa nga nagko-convene ang Committee on Rules. Okay, ipaliwanag nyo, Senator Drilon. Alam niyo Both po, be right? Is it a point of view? Okay. Ang isang legislatura, ang legislature, Senado including, works on the basis of committees. Ibig sabihin, kung ano man ang trabaho sa Senado, bago po dalhin sa plenaryo, yan po ay nire-refer mo na sa komite para pag-usapan. At pangalawa, pag tapos ng trabaho ng komite, yun po ay gagawa ng report para po tatalakayin sa plenaryo. Halimbawa po, yung issue ng flood anomalies. Hindi po may labas-labas yung report ng Blue Ribbon dahil sa kulang ang pirma ng mga senador na miyembro ng Blue Ribbon. Ganon din dito. Dito worst, Karen, dineclare ang membership sa Committee on Rules all vacant. Dahil lang sa nire-organize ang Senado, there was a motion to declare all positions vacant, including the committees. So sa ngayon, wala pong na-organize na Committee on Rules. Ngunit ganun po man, talagang in-abuse of its discretion, inabuso po ang kapangyarihan, ay ipinilit po na ilabas ang report kahit po hindi nabuo yung Committee on Rules. Ito po ay maliwanag sa akin na pag-aabuso sa diskresyon at dapat po makialam ang Korte Suprema dahilan po sa pag-aabuso ng kanilang kapangyarihan bilang nasa majority. Okay, now, they are supposed to adjourn on they are supposed to resume. They've already adjourned. So, ibig sabihin, kagabi, yung panukala, yung hiningi ni Senate President Alan Cayetano to divide the House was essentially, hindi po yun natuloy. Nag-walk out ang minority at ang nangyari, na-adjourn. Right? Na-adjourn for Monday at 5 p.m. So magkita-kita po sila muli. Pag mag-resume, pag nag-resume ng Monday ng 5 p.m., do they still need to go to the Supreme Court? Okay, Karen, kung sa pagkaalam ko, mayroon pang session mamayang hapon. Miyerkules tayo ngayon eh. So mamayang hapon, mayroon pang session, kaya pinipilit nila na maaksyonan ngayon dahil sa majority sila. So it is up to the minority to employ... Wala ata today, Senator, kasi it's a holiday. It's a holiday. I'm sorry, I forgot. Yes, it's all right. It's a holiday because I watched the whole debate.
And at the end, the presiding officer, Senator Lauren Legarda, she banged the gavel and said, we resume on Monday. Okay, I take that back. Okay, it's So, all sa right. Lunes It's okay. po, ano mangyayari sa Lunes? Ipipresenta ulit na ang majority ang proposed amendment at ipipilit na pagbobotohan sa Lunes bago po mag-recess. At yan po nasa minority yan, how to prevent a vote, employing parliamentary procedures and techniques in order to prevent a vote. And ultimately, if they do not succeed, bring it to the Supreme Court. We assume that the vote will be to approve the proposed amendment of Senator Marcoleta. All right. Well, I want to thank you, Senator Drilon, for joining me today. Sabi nito, iginit niya na wala siyang hiniling na kapalit sa campaign donation na ibinigay niya sa senador sa gitna ng kinakaharap nitong mga reklamong plunder at indirect bribery. Si Daniela Paulite magbabalita. Kinundina ni dating Congressman Mike Defensor ang isinampang plunder at bribery complaints ng ombudsman laban kay Senator Rodante Marcoleta. Kaugnay ito sa umano'y 75 million pesos campaign donations noong 2025, kung saan kabilang si Defensor at dalawa pang individual sa mga inireklamong campaign donors. Ayon kay Defensor, wala siyang hininging kapalit sa kanyang donasyon. Hindi ko alam paano nila nagawa yung pilipit na yun, na yung contribution naging plunder. Wala ka namang kapalit na hinihingi, hindi naman nakaw. Hindi pera ng gobyerno yun na ninakaw. At yung indirect bribery nga, wala ka namang kapalit na hinihingi. Pabiro pang sagot ni Defensor. Sabi ko nga kung meron man akong hininging bagay kay Senator Marcoleta, yung pagkain ko ng hopya doon sa kanyang opisina. Pero bukod doon, hindi ko makita talaga paano nilang nadikit-dikit yung kwentong yun at ilabas ang plunder laban kay Senator Marcoleta na yun, damay din kami. Duda ang dating mambabatas na may kaugnayan ng mga kasong kinakaharap nila sa pagiging aktibo nila sa panawagan ng investigasyon sa umano'y flood control scandal at sa usapin ng 18 ex-Marines. Mababatid na itinalaga bilang bagong vice chairpersons ng Senate Blue Ribbon Committee sina Senator Rodante Marcoleta at Jinggoy Estrada. Nauna nang sinabi ni Marcoleta na hindi siya mapapatahimik sa kabila ng banta ng pagpapakulong sa kanya at handa niyang sagutin ang mga reklamong isinampa laban sa kanya sa tamang forum. Ang nagiging modus operandi, pag nagsalita ka sa administrasyon, nagalit ka at nagsabi ka tungkol dito sa nangyaring korupsyon, kulong ka na. Sa kabila nito, naninindigan si Mike Defensor sa panawagan ng survey ratings ni Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng mga isyu sa ekonomiya at mataas na gastusin ng mga Pilipino sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ito ay batay sa pinakabagong survey ng Social Weather Stations o SWS. Si MJ Mondejar sa report. Unfortunately, Bagsak na survey score ang sumalubong sa Administrasyong Marcos sa pagtatapos ng unang kwarter ng taong 2026. Ito matapos umadsad sa bagong personal record low na -50 ng net satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bata ito sa pinakahuling social weather report na isinagawa ng Social Weather Stations o SWS sa kanilang nationwide survey noong Marso. Ayon sa SWS, malaki ang ibinaba ng survey ratings ng Pangulo kumpara sa -3 net satisfaction rating na naitala noong November 2025 survey. Dahil dito, opisyal lang kinategorya ng SWS ang grado ng Pangulo bilang poor o mababa. Sa kabuuang survey, 33% lamang ng adult Filipinos ang nagsabing sila'y satisfied o nasisiyahan sa pagganap sa tungkulin ng Pangulo. 18% naman ang undecided o hindi tiyak. Habang sumipa naman sa 49% ang dissatisfied o hindi nasisiyahan sa kanyang performance. Batay rin sa survey, nakapagtala ng malaking pagbaba ang net satisfaction rating ni PBBM sa lahat ng rehiyon sa bansa. Pinakamatindi ang naitalang negatibong marka ng publiko sa Mindanao at Metro Manila. Sa Mindanao, dumaos-dos ng 11 points ang satisfaction ratings ng Pangulo, patungong -40. Mula ito sa -29 na survey score noong November 2025. Sa Metro Manila naman, lumagapak pa ito sa -31 mula sa dating -17 satisfaction rating. Habang ang Balance Luzon ang natitirang rehiyon na may positibo ngunit mababang marka. Bumagsak ito ng 11 points patungong neutral +2 mula sa moderate +13 na survey score. Sa Visayas naman mula sa neutral +2 na net satisfaction rating ay bumaba ito ng 17 points kaya naging -15 na ito ngayon.
Isinagawa ang SWS survey noong March 24 hanggang 31. Ito ang mga panahong ramdam ng mga Pilipino ang mataas na presyo ng petrolyo, mga transport strike at ang pangamba ng epekto ng tensyon sa Middle East sa ekonomiya. Ang first quarter survey ng SWS ay ginawa sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,500 respondents sa buong bansa. Nilinaw naman ng SWS na ang survey ay non-commissioned rin din natin yan. Kaya lang, isa sa mga akusado. No? At the same time, si Senator Marcoleta rin, meron din siyang hinaharap ngayon na accusation. So siguro kailangan baguhin din nila uli yung composition. Were you satisfied of how the previous probe went? Marami kasing haka-haka din no? Marami ring hindi satisfied dun sa investigasyon kasi nga bakit hindi isinali yung mga Marines at bakit hindi gaanong nagkaroon ng more deeper investigation into the allegations of the 18 Marines. Pero may point na naman si Senator Lacson na sinasabi niyang tainted kasi yung kanilang mga statements, yung kanilang mga pinapresentang ebidensya. Pero nasa nasa appreciation na yon ni Senator Lacson. Pero ang dito kasi is, ang nakakalungkot dito, why is it that many of the senators do not want to affix their signature dun sa report? And it appears na it is more of political affiliations rather than doing what is right and supporting the investigation. Hindi ganoon kanya-kanyang protektahan ng kanya-kanyang mga allies. Kaya yun ang nakikita